Araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kumusta kayo lahat? Welcome kayo sa Muntin natin channel. Nagbibigyan lang tayo ng opinion tungkol sa tuloy-tuloy na impeachment hearing ni VP Sara. Dito naman kasi sa opinion natin ito. Sa nakita kasi natin sa mga nagarang impeachment kay CJ Corona, kaya dating President Erap, halos inabot sila ng gabi tapos natagan ng mga ebidensya. Pero pag yung nangyari ngayon ay malaking pagkaibahan dahil dito isa nagtatanong yung mga sa miyembro ng prosecution team at sa senator dyan sa atin na doon, nalilihis minsan sa complaint nila. So natin dito sa kita na diretsong pagtatanong yung kay Senator Robin Padilla lang tungkol sa tanong niya na ang pagkuha ba ng video ay direkta doon sa uploader o di kaya doon sa nagbi-video. So, sinagot naman dito ng witness na hindi niya direkta, in-uploadan niya ito. So dito, malaking pagkaibahan kung minamadali nila ito. Siguro, nilatang nila yung mga matitibay na ebidensya. Yan lang nangyayari dito. Para napakaraming, para kaparaming pa mga tanong na hindi related doon sa impeachment. So, lumalabas dito na talagang demolition job lang yung ginawa nila. Tapos pagdating sa labas, yung mga VP Sara, napakaraming interview. Sama yung mga dating mga politiko na hindi na-active ngayon. Tapos yung mga ibang tagahatid natin ng balita. Kumbaga, puro lang mga paninira yung ginawa. Pasalamat din tayo is may social media na. So, kahit pa paano, tinitingnan ng karamihan sa sambayan ng Pilipino, tinitingnan doon lang sa mga ordinaryo, mga tagatid ng balita dahil karamihan naman doon sa mga kilala na, taliwas naman doon sa nangyayari. So, salamat tayo, may social media na natuto na rin ang mga ordinaryong mamamayan kagaya natin. So, dito, yun napansin natin. Pangalawa naman dito is tungkol sa gastos nila sa bawat hearing. Kasi doon kasi sa panahon na nakaupo ng ilang araw si Senator Cayetano bilang SP, base doon sa statement ng isang mambabatas, sa araw-araw na hearing nila ni SP Cayetano, gumagasto ng 25 million per day. So kung ikumpara naman natin ngayon sa hearing, halimbawa, kukonsumo sila ng 88 days, 80 araw, sa hearing ni VP Sara sa kanyang impeachment, kung sumahin mo is 2 billion. Ito lang. So, yung halaga na yun kung ilagay sana yun sa mga hospital, bago sa yung mga blood control at saka yung mga tulay. So, napakaraming bagay sana magawa dito. Nang una, yung mga hindi na mapapagamot na mga mahirap nating mamamayan. So, kakulangan sa gamot sa mga hospital. So, di nilagay na lang sana dito, mapakinabangan pa. Pagdating naman sa pag-iimbestiga kasi sa mga anomalya, di umano, okay naman yun. Pero sa nakita kasi natin, hindi talaga patas dahil unang-una. Talagang ang mga mababatas natin is zero. Napakaraming dapat imbestigahan sa flood control. DPWH pa lang yan, napakalaking anomalya na. Ano pa kaya yung mga ahensya natin? So dapat sinama rin ito. Pangalawa, yung mga kontraktor natin ng mga politiko. Tapos yung mga budget insertions, napakarami kong gusto yun. Kaya lang, ang nangyayari kasi dito, talagang si VP Sara lang, talagang didictate. Kung sumahin mo, 125 million di umano. Yung pera na nawala sa panahon ni VP Sara sa DP Pasya. Pero yung gagastusin nila sa impeachment hearing, nasa 2 billion, higit kumulang. Kung napakalaking halaga yun. Ang grupo kasi ng prosecution team dito, ang hawak nila sa kapangyarihan at saka makinarya. Ang hawak naman ni VP Sara sa kanyang sa mga supporter niya, pagdarasalan at saka katotohanan. So dito, ang mga masamang malaking kasi talaga nagtatagumpay sa una yan. Pero sa bandang uli, mananaig pa ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan ng pumikapal. Kung si VP Sara talaga magiging president sa 2028, talagang kahit anong gawin nyo, gagawa ng paparaan si Lord na talagang magtagumpayan. Kasi dito, una-una, may kulang-kulang 2 taon pa. Pwede pa siguro magbago yung
ilan natin mga politiko na naligaw naman ng landas. Ano muna dito, yung sa corruption, may iwasan sana. Dalawa dito, yung ano natin, mga illegal mining natin, ang mga illegal logging, isa din kayo sa may dahilan. Bakit binabaha ang ano ngayon, mga lugar natin na bababa sa Pilipinas. So, dito sana baguhin natin, alam naman sa sabay ng Pilipino. Dito kasi kung nakatadhana talaga ni ni Bibi Sara siya maging presidente, talagang magiging presidente yan. Masakit man namin pero yun talaga ang mangyayari. Ngayon nga makikita mo sa 1,000 bill, nandoon na yung agila sa likod eh. Sino bang agila ng Mindanao, di ba si Bibi Sara? Sa atin naman dito sa opinion natin, actually bilang simple go yan. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. God bless.